Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng ika-80 anibersaryo ng kalayaan ng Maynila. Sa kanyang talumpati, muling sinariwa ng Pangulo ang kabayanihan ng ating mga kababayan na nakipaglaban sa mga Hapon. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. The Philippines, deeply familiar with the atrocities brought about by war between and amongst nations, has always chosen the path of peace. And I can assure all of you that we will continue to do so. Sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsulong sa kapayapaan. Sa ika-80 anibersaryo ng pagpapalaya sa Maynila, binigyan diin ng presidente ang pagtindig ng Pilipinas sa ating karapatan, habang pinairal ang kooperasyon at diplomasya sa pagresolba ng mga problema at pagtataguyod sa kaunlaran. Through diplomacy, dialogue, and cooperation, we have successfully maintained a region that is peaceful, stable, and prosperous. We have and will continue to work with partners in the international community in building bridges, forging solutions, preserving our global commons. Noong 1945, matapos ang 3 taong pananakop ng Hapon sa Pilipinas, napalaya ng puwersa ng mga Amerikano at Pilipino ang lungsod ng Maynila mula sa kontrol ng mga Hapones. Pero libo-libong mga sundalo at sibilyan ang nasawi. Sinariwa ito ni Pangulong Marcos at ipinunto ang aral mula sa kasaysayan. Filipinos pay the highest price for democracy to be preserved and for democracy to flourish. Standing on this hallowed ground, we are reminded of our solemn duty to always do what is necessary to ensure that we bequeath a sovereign and proud country to future generations. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga nagsakripisyo sa pagkamit ng ating kalayaan. I wish to recognize the veterans present here today and their families. We are privileged to not have to see what you had seen, to not have ingrained in our memories what you had to go through. May we continue to deserve living and thriving in this world that you have built for us. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Embahada ng Amerika sa pag-oorganisa ng programa. Refleksyon aniya ito ng matibay na alyansa at pagkakaibigan ng Estados Unidos at Pilipinas na magkasanib sa layuning kapayapaan at kasaganahan sa Indo-Pacific. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.